Bago pa man matapos, pinutol ni Nero ang pagsasalita niya. Sasamahan ka namin, mungkahi ni Spiro. Hindi na natin sila kailangan, patayin na lang natin silang lahat at mag-iwan ng isa para gabayan tayo. Mas mabuti pa, malamig na sagot ni Nara. Sumang-ayon si Speos, sige, susunod na lang ako. Tumayo si Spiros at sinabi, susundan kita. Malamig namang sinabi ni Naruto sa mga bandido, pangunahan niyo kami. Sa kabilang banda, hawak ng mga bandido si Kouna. Sinabi niya sa kanila, kung iuuwi niyo ako ngayon, hihilingin ko sa ama ko na patawarin kayo. Kung gumawa kayo ng kalokohan, pagsisisihan niyo yan. Nakangisi ang lalaking may isang mata sa tabi niya. So, anak ka ng kapitan ng Royal Guard? Tinanong siya ng kalbo, boss, kung totoo yan, si Reus ang kapitan ng Royal Guard, ang pinagkakatiwalaang tao ng emperador na may malaking impluwensya. Kung magalit siya sa atin, parang patay na tayo. Ibinaba ng lalaking may takip sa mata ang kanyang eye patch at sumagot, sino ba ang may pake? Kahit anak pa siya, kung walang saksi, paano nila tayo mahahanap? Sabi ni Kouna sa kanila, mukhang hindi niyo kilala ang ama ko. Siya ang tipo ng tao na kayang sirain ang buong lungsod para sa akin. Hindi niyo ba naisip na gagawin niya ang lahat para hanapin ako? Kaya itigil niyo na tong katigasan niyo at pakawalan niyo na ako para sa kapakanan ng pamilya niyo. Biglang sinuntok siya ng malakas ni One Eye, galit na sumigaw, tumahimik ka, babae. Nabigla si Kouna sa lakas ng suntok, namilog ang mga mata niya at napaluhod sa sakit. Galit na bamulong si One Eye, ito ang napapala ng masyadong madaldal. Nang inig si Kouna sa sakit at nagsabing, ikaw. Pagkatapos, bigla siyang tumingin ng matalim sa kanya at sumigaw, pangahas kang saktan ako. Ewan ko sa iba, pero ikaw, bago pa siya matapos, mabilis na lumapit si One Eye at sunod-sunod siyang sinampal, malakas na ng asar, oo, sinaktan kita. Babasagin kita. Galit na galit si One Eye at pinukpok siya ng mas malakas, habang nagmumura, uulitin ko pa. Hindi ba't sinaktan na kita? Pagkatapos ay sinipa siya ng malakas sa tiyan, habang patuloy na ng asar, sinaktan kita, ano ngayon? Sa sakit, napaungol lang si Kouna at tiniis ang bagbog. Sa sobrang agresibo, patuloy siyang hinahamon ng lalaki, ano ngayon ang gagawin mo? Sa sandaling yun, nagsalita ang isa sa mga tauhan niya, boss. Namulat siya sa pagkabigla nang makita ang parating na grupo ni Nero. Tumigil sa pananakit si One Eye at tumingin sa direksyong tinitingnan ng tauhan niya. Ang grupo ni Nero ay palapit at may panlalamig sa tingin nila. Nakilala ni One Eye ang grupo ni Nero at may paghamak na sumimangot, mga pesteng ito. Napansin din ni Kouna ang pagdating ni Nero. Namamaga ang mukha niya at duguan ang ilong. Nang makita niya si Nero, mahinang sinabi, Narcissus. Ngumiti siya at sinabi kay One Eye, tapos na kayo. Galit na sinigawan siya ni One Eye, tumahimik ka. Sa puntong yun, nakatayo si One Eye at ang grupo niya sa harap ni Nero. May malakas na boses ang isa sa kanila, tandaan niyo pa ba kami? Tahimik na tiningnan ni Nero ang bawat isa sa kanila, malamig ang tingin na may halong intensyon na pumatay. Nang magtagpo ang tingin nila ni Scarface, natakot ito at bahagyang nanginig. Si Speos na nakatayo sa tabi ni Nero ay bumaling sa kanya at nagsabing, sabi ko na nga ba? Hindi ba sinabi ko na sayo, dapat pinatay na natin silang lahat noon pa? Kung ganon, hindi sana nangyari ito. Malaki ang pagkakamali nyo, sabi ni Ice, habang si Dices ay tumingin din kay Scarface at sa grupo niya. Mukhang tama ka sa pagkakataong ito, dagdag ni Speos. Bilasan na, patayin sila lahat at iuwi na natin siya, sabi ni Speos habang papalapit ng samalita si Nero. Umatras si Spiros. Tinanong ni Speos, bakit mo gustong patawarin sila? Matamang sinabi ni Nara, hindi, may kakaiba sa kanila, parang may tigre sa kawan ng mga aso. Napansin ni Nara ang pagkakaiba sa lakas ni Scarface sa grupo ng mga tauhan. Narinig ito ni Scarface at sinulyapan siya, hey, Ice. Agad namang sumipsip si One Eye, boss, heto na sila. Bahala ka na sa kanila. Hindi nag-alinlangan si Scarface at nagsabi ng malakas, dapat sinabi mo agad yan. Nagulat si One Eye at tinanong, ano? Ngunit puno ng intensyon na pumatay si Scarface, tanga, akala ko mag-e-enjoy ako, pero ngayon kailangan kong isugal ang buhay ko. Agad namang lumingon ang lalaking may blonde na buhok, na may takip sa kaliwang mata, at nagulat, ano?
Akala ko rin ay mag-e-enjoy ako, pero ngayon kailangan ko ng maghanda. Tumitig siya ng may malamig na galit, maaaring hindi mo maintindihan ito, pero kayang makilala ng malalakas ang isa't isa sa isang sulyap. Parehong seryosong tumitig si Narcissus at ang dalawa niyang kasama, na puno ng puot, habang nakatingin ng isa pa, na may nakakatakot na ekspresyon. Sinulyapan ng lalaking may benda ang nasa gilid niya at nagtaka, ano ang sinasabi ni Kroon? Malamig nang umiti si Kroon, hindi naman masama. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sibat na may 3 dulo na may kumikislap na ilaw sa dulo nito at ngumiti, sige, tutulungan namin kayo. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat, pero napangisi si Coden at may panunuya, huwag kayong makialam habang pinaglalaroan ko siya. Yung iba ang asikasuhin niyo. Binalaan niya ang mga kasama, kapag nakatakas siya, mapapahamak tayo. Tumugo naman ang mga tauhan, naiintindihan namin. Sa likuran ng mga bantay, nandoon si Prinsesa Costina, gusot-gusot ang buhok, mahigpit na nakatali ang mga kamay, walang magawa para makatakas. Pinisil ni Narcissus ang kanyang palso at bahagyang napasimangot, mukhang kailangan kong lumaban, ha? Agad namang sumugod si Dices, ako na ang bahala sa malaking yan, kayo na ang magligtas kay Costina. Sinabi niya nang may pagtataka, delikado siya. Pero mukhang hindi narinig ni Dices ang babala at mabilis na sinuntok ang lalaki, mukhang patas ang laban natin. Ngunit nagkamali si Dices sa pagtansya kay Kroon. Agad na umiwas si Kroon sa suntok ni Dices at mabilis na sinipa ito ng malakas sa binti, sabay sabi, wala akong interes sa mahihina. Nagulat si Dices, ha? Paano niya naiwasan yun ng ganoon kadali? Agad siyang bumagsak ng malakas sa lupa. Natawa si Kroon ng may panunuya. Baka matakot ang mga kaibigan mo kung sasaksakin ko ang lalamunan mo, di ba? Dahan-daang lumapit ang 3 dulo ng sibat malapit sa mga mata ni Dices, na natulala sa takot, habang walang pakialam si Kroon, nakakatuwa ito. Habang papalapit ang mga dulo ng sibat, lalo pang nanlaki ang mga mata ni Dices. Nakatingin ng may takot si Costina at isa pang kasama, habang nakatitig si Narcissus at sinubukang deflect ang sibat gamit ang kamay niya. Sa malamig na tingin ni Narcissus, sinabi niya, ako ang kalaban mo. Tumugon si Kroon na may mapang asar ng ngiti, inaasahan ko yan. Dahan-daang tinulungan ni Narcissus si Dices na makaupo. Habang ang takot ay kitang-kita pa rin sa mukha niya, malamig siyang nagpapaalala, huwag makialam kung ayaw mong mamatay. Bahagyang nagulat si Kroon, bagaman tila kalmado siya sa labas. Ano, hindi siya makapaniwala habang kinukuha niya ang posisyon sa depensa. Imposible, nang matalas at malamig ang titig ni Narcissus na nakatingin pabalik sa kanya, nanlaki ang mga mata ni Cotin sa takot. Agad niyang inihanda ang kanyang sibat at mabilis itong itinulak papunta kay Narcissus, ngunit mabilis itong nailaga ni Narcissus. Mahigpit niyang hinawakan ang sibat, hindi ito pinapakawalan, at walang espasyo para magkamali. Sunod-sunod ang mga mabilis na atake ni Kroon, ngunit mabilis itong naiwasan ni Narcissus, nakalmado pa rin sa labas ngunit humanga sa kakayahan ni Cotin. Alam niyang hindi basta-basta ang kalaban niya, mahusay ito, at ang bawat galaw ay resulta ng mahabang pagsasanay at mga laban. Patuloy ang pag-iwas ni Narcissus at naisip niya, bakit kaya siya sumama sa ganitong mga tao? Nakikita ito ni Kroon at galit na sumigaw, hoy, hanggang kailan ka magtatago? Agad niyang pinakawalan ang huling atake ng may nakakikilabot na lakas, tanggapin mo ito. Bumayo ang puwersa na parang malakas na hangin, ngunit hindi pa rin ito natigilan si Narcissus. Yumuko siya ng mababa para iwasan ang galit na atake ni Kroon. Nanlaki ang mga mata ni Kroon sa gulat nang makita niya ang mapangwasak na mga mata ni Narcissus, kasabay ang mukhang yun. Tumigil siya at itinuro ito habang gulat na sumigaw, ikaw si Gladiator Narcissus, hindi ba? Malamig na tumugon si Narcissus, alam mo kung sino ako. Halos hindi makapaniwala si Kroon sa nakita at patuloy, syempre. Sinong Romano na may interes sa mga gladiator ang hindi makakakilala sa iyo? Si Narcissus, ang mandirigma ng Abydos, kinikilala mismo ng emperador. Narinig ito ni Narcissus ngunit hindi sumagot, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Mula pa noong una, alam kong ang mga galaw na iyon ay hindi normal, kailangan ito ang kilalang Narcissus, ani Kroon habang bahagyang ngumiti, waring aliw na aliw, napakagandang gabi. Si Cortina, na may pasa sa mukha, ay nakatingin ng seryoso mula pa noong simula.
Bakit nakilala ni Croon si Narcissus at nais pa rin niyang lumaban? Para bang nasisiyahan pa siya? Tumayo siya sa harap nito at buong kumpiyansang ipinakilala ang sarili, ako si Croon. Kung isa kang gladiator, narinig mo na ang pangalang ito, hindi ba? Malamig na tumugon si Narcissus, hindi. Bahagyang nagulat si Croon, ano? Seryosong sinabi ni Narcissus, unang beses ko palang narinig. Patuloy silang nagpalitan ng salita, talaga? Unang beses. Samantala, ang mga nasa likod nila ay nagulat, hintayin, Croon. Nakabukas ang bibig sa gulat, imposible. Si Death Spider Croon. Sa Fighters Hall, marahang bumalat ang tinig, alam nyo, ang Rares ay mga gladiator na sabay-sabay gumagamit ng trident at lambat. Ito ang pinakakaraniwang estilo ng pakikipaglaban at ang pinakamalakas. Isang tao na may hawak na kakaibang bagay sa magkabilang kamay ang mahinang nagsalita. Mahigit 1/4 ng kasalukuyang mga gladiator ay Rares, kaya alam niyo kung gaano sila kalakas. May isa pang taong sabik na nagtanong, kung ganoon, sino ang pinakamagaling na Rares? Ang pinuno, na may bahagyang nakayukong mga mata, ay tumugon ng matapat, hindi ko alam kung sino ang pinakamagaling ngayon dahil iba-iba ang opinyon ng mga tao. Pero kung ang pinakamagaling sa lahat ng panahon ang pag-uusapan, syempre. Nang marinig ito, ang isang kasama ay mukhang nagulat at nakinig ng mabuti. Ang pinuno, na may seryosong ekspresyon, ay nagsabi, si Death Spider Croon, ang sibat na ginagamit niya sa pag-atake ay parang makamandag ng ngipin ng ahas. At ang lambat na hawak niya ay parang sapot ng gagamba, kaya tinawag siyang Death Spider. Sanay na sanay siya sa paggamit ng lambat, at kahit gaano pa katindi ang kalaban, kapag nahuli na niya ito sa kanyang lambat, wala nang makakalusot. Hindi sana siya natalo kung hindi niya nakaharap si Eidos, ang blondeng demonyo. Naalala ito ni Dices at hindi napigil ang mapasigaw, ang nakamamatay na gagambang si Crowen. Muling binal-ika ni Dices ang iniisip, si Crowen at si Abad, ang head trainer, ang pinakakilalang mga gladiator sa Roma. Mag-ingat ka, si Crowen, na may nakakatakot na mukha, ay tumalikod at sinabing, at least, may isang bastardo na nakakakilala sa akin. Lumingon siya at nagutos, ibigay mo sa akin. Bahagyang tumingin pababa si Narcissus, ano yun? Ang lambat, kung ikaw nga talaga si Gladiator Narcissus, at hindi labis-labis ang mga sabi-sabi tungkol sa iyo, hindi sapat ang sibat lang, sabi ni Crowen, at sabay siyang humawak dito at humakbang pasulong, mula ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong galing. Sa gilid, pinapanood ni Cos Dino si Narcissus na walang armas, habang si Crowen ay may hawak na paborito niyang sandata. Nakayuko ang kamao ni Cos Dino, nakapwesto sa laban, puno ng pag-iingat. Ngayon, seryoso na talaga ito. Mapanganib ito, Narcissus. Hinawakan ni Crowen ang trident kasabay ang lambat, nakasimangot ng matindi. Si Narcissus naman ay nakatayo pa rin sa handang posisyon, parehong kamay nakatikom na kamao, mata ay puno ng determinasyon. Sumigaw si Crowen, hoy, at agad namang sumagot ang lalaki sa likod niya, oo, kuya. Sabi ni Crowen, bilang pag-iingat, nakikipaglaban ako. Ayokong may makialam. Alam kong gusto niyong tumulong, pero kapag may nakialam, kayo ang uunahin ko. Pinalibutan ng mga tao ang dalawa, nakatutok kay Narcissus at Crowen sa gitna. Tumingin si Crowen sa paligid, hindi mahalaga kung sino ang mananalo. Isa lang itong laban ng dalawa. Naiintindihan niyo, tumango ng seryoso ang blondeng lalaki, walang problema. Samantala, nag-aalala si Dices at nakakunot ang noo. Iba si Crowen sa karamihan na akala nila ay malakas sila dahil nakakapit pa rin sila sa nakaraan, siya ang itinuturing na pinakamagaling na Rares sa kasaysayan ng imperyo ng Roma. Ang isa pang lalaki sa tabi niya ay kasing seryoso rin, kung bibigyan natin si Narcissus ng sandata, magagawa niyang talunin ng sinuman, ngunit ngayon ay wala siyang armas at sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi siya umatras o sumuko. Tingnan mo siya mula sa likuran, makakaligtas ba siya sa laban na ito? Si Crowen naman ay tahimik na nag-iisip, lumalala ang sitwasyon para sa kanya, pero hindi pa rin siya natatakot. Malakas talaga ang kanyang kalooban. Ang gilid ng labi ni Crowen ay bahagyang ngumiti, ngunit tiyak na magiging kawili-wili ang laban na ito. Agad niyang iwinasiwas ang lambat, inihagis ito ng diretsyo kay Narcissus. Mabilis itong naiwasan ni Narcissus, yumuko at nagpakita ng mga mata na walang bahid ng takot.
Sa isang iglap, siya ay sama ang papasulong, isinara ang distansya sa loob ng isang saglit, ngunit hindi inaasahan ni Crowan na magkakaroon ng mabilis na kontra mula kay Narcissus, na nag-iwan kay Crowan na nagulat. Naiwasan ni Narcissus ang lambat sa pamamagitan ng isang sipa, at bahagyang ngumiti ng mayabang. Sa isang mabilis na hakbang, tumalon si Narcissus at lumukso sa ibabaw ng lambat, nagpakitang gilas sa kanyang estilo ng laban. Una niyang sinubukan ng diretso ang lambat, at saka biglang binago ang anggulo ng pag-atake sa pamamagitan ng pag-twist ng pulso. Lumapag si Narcissus sa lupa. Hindi, marahil ang unang atake ay isang pang-akit lamang. Tiningnan niya si Crowan, ang mga mata niya ay nagniningning sa determinasyon. Tahimik na nag-isip si Crowan, hindi ko inasahan na makakawala siya sa unang atake. Ngunit ang mga galaw at bilis na iyon ay hindi pangkaraniwan. Umikot siya sa loob ng lambat, ngunit kahit tao pa siya, darating ang oras na mapapagod din siya, babagal, at kapag nangyari yun, mahuhuli rin siya. Ngunit nanatiling alerto si Narcissus, tulad ng mga dati nang namatay sa aking mga kamay. Muling tumakbo si Narcissus ng mabilis, ang trident ay kumikislap na dumaan sa tabi niya at bahagya siyang napatigil sa di makapaniwala. Sinundan siya ng lambat na pilit siyang sinasakal, ngunit wala yung naging problema sa kanya. Agad siyang yumuko at mabilis na umiwas. Walang tigil na umabante si Crowan habang patuloy na iniiwasan ni Narcissus ang bawat mabilis na atake. Naiinis na si Crowan at humataw ng malakas, ngunit mabilis itong iniwasan ni Narcissus at tumalon ng may kadalian. Lumaki ang mga mata ni Crowan, maliliit na itim na balintataw na halos natatakpan ng puti, na nagpapakita ng nakakatakot na intensyon. Kasabay nito, inihampas niya ang kamay para hawakan ang balabal ni Narcissus, ngunit ang huli ay walang kahirap-hirap na naiwasan ang bawat hampas. Nakatayo si Speo sa gilid, pinapanood ang laban at nag-isip ng malalim. Ang sibat, na ginagamit para sa direktang saksak, at ang lambat na may malawak na saklaw, dalawang sandata na may magkaibang distansya at bilis na nangangailangan ng buong atensyon. Alam niyang mabilis na mauubos ang lakas ni Narcissus, at kapag nangyari yun, siya na ang magiging biktima. Mula pa sa simula, walang balak si Narcissus na sumalakay. Talagang nasa loob siya ng sapot ng gagamba. Palaging nakikipaglaban si Narcissus sa ilalim ng mahirap na mga kalagayan, ngunit nananalo siya bawat oras, at hindi magiging iba ang laban na ito. Si Sina ay hindi mapigil ang mag-alala, ngunit ang blondeng lalaki, na nakikitang lumalapit ang tagumpay sa kanya, ay tumawa ng mayabang, tapos na. Kahanga-hanga na nakalaban siya ng ganito katagal, ngunit si Crowan ay higit na malakas. Panahon na lamang ang kailangan para manalo siya. Mahigpit na kinuyam ni Crowan ang kanyang mga ngipin at malupit na inihataw ang kanyang lambat. Kinuha ni Narcissus ang lambat, ang kanyang tingin ay puno ng pag-iingat at walang emosyon, at bigla silang parehas na tumigil. Si Crowan, na may pawis na dumadaloy sa kanyang noo, ay hindi makapaniwala. Ano? Paano niya pa rin ako nasasabayan? Tumitig si Narcissus, malamig ang kanyang mga mata, at humihingal siya, bahagyang napagod. Kahit matanda na ako ang unang dapat na mapagod, wika ni Crowan, ngunit tuloy-tuloy ang galaw ni Narcissus. Imposible, sumigaw si Crowan ng malakas na halos umuga ang lupa. Agad niyang inihagis ang lambat kay Narcissus. Bamuka ito gaya ng bitag, ngunit mabilis na nakatakas si Narcissus at hinawakan ang lambat, na ikinagulat ni Crowan. Mas mabilis siya ngayon, sabi ni Crowan sa malamig na tono. Palagi kang ganito kabagal? Bago pa man nakapag-react si Crowan, tumalon na si Narcissus, mabilis na inakbayan siya. Nanlaki ang mga mata ni Crowan sa takot. Hindi ko siya nakalkula ng tama. Unti-unting bumitaw ang mga paa ni Crowan sa lupa, hindi na nito nahahawakan ang lupa, gamit ang sariling lakas ni Narcissus. Nakatayo sa gilid si Speo, nakatulala sa eksena, napansin niya ang mga hindi inaasahang kakayahan ni Narcissus. Sa isang iglap, itinumba ni Narcissus si Crowan pabagsak sa lupa nang may matinding hampas. Hindi na makapagsalita si Crowan, tanging mahihinang mga tunog ang lumabas mula sa kanya. Kinuha ni Narcissus ang trident, itinaas ito, tila nakahanda upang itusok ito sa mukha ni Crowan na walang magawa kundi manood sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, ipinikit ni Crowan ang kanyang mga mata, tanggap ang kanyang pagkatalo. Ngunit ang trident ay biglang tumarak sa lupa, sa tabi ng mukha ni Crowan.
Biglang namayani ang katahimikan sa lugar. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Crowan, ngunit binuksan niya ito nang hindi na niya maramdaman ang anumang tunog o galaw. Bahagyang nagulat siya, bakit?